Duterte. 3.92 billion at matindi po ma'am yung package ng narrative na lumabas po doon. AMLAC, suspicious, billion, Sara Duterte. Pinagmumukhang malaki at mabigat ng mga paratang kahit wala naman pong napapatunayan. Ma'am, bilang pong former congresswoman, ano pong tingin nyo dito? Well, syempre, dapat maintindihan ng taong bayan. Yung AMLC, ang tinatrack niya is the movement of funds. So, hindi ibig sabihin, yan ang laman ng bank account. It is pag kunwari, katulad kami sa Congress, di ba, may MOOE kami, di ba? Tapos every month may MOOE kami. So, pumapasok sa account namin, di ba, papasok yan, 500,000, kunwari, yung sinasabi ng bonus, pag may bonus kami, di ba, 1.5 million o 2 million, naka-apat na checking tipa 500. Dahil 500 yan, edi CTR na kaagad yan. Di apat na 500, di ba? CTR. So, pumasok yan, apat. So, pumasok yan sa aming, sa account namin, sa Land Bank. O after yan, kunwari ako, ililipat ko ngayon siya dun sa aking account na pangsweldo sa mga tao. Kasi itong MOOE, pangbayad mo yan na kung ano-ano ginagastos mo, pangsweldo mo sa mga extrang taong kinukuha mo. Di ba? So, ilalabas mo ulit siya ng apat na 500. O di ibig sabihin nun, 2 million, 4 million na yun. Pero magkano ba talaga yung pera? Pero kung nilabas mo yung pera dahil pinangsweldo mo, may natira ba? Di ba zero? Pero ang nakalagay sa AMLA na CTR is ilang transactions, 8, at ang amount niya ay nasa 4 million pesos. Pero ang natira sa akin, 0. O ngayon, bakit sinasabi nila yung inflow tsaka outflow hindi balance? O yung pumasok sa akin na 2 million, ang ginawa ko, nag-issue ko isa-isang cheque sa mga empleyado ko bilang sweldo nila, edi hindi siya CTR kasi hindi siya above 500,000. Pero lumabas yung pera sa akin. Dahil nagbayad ako, pinasweldo ko lahat ng empleyado ko hanggang naubos ko yung 2 million. Diba? Hindi sa CTR. Pero lumabas yung pera. Naiintindihan mo yung sinasabi ko? Kaya hanggang hindi buo ang kwento, mahirap mag-assume at sasabihin, oy, ganito to. Diba? Kasi ang suspicious transaction, kung wala siya sa regular mo eh. Diba? Paano kung kunwari yung tatay ko nagbenta ng lupa? At yung pagbenta ng lupa, dinisay niya, o hati-hati kayong magkakapatid, o di may pumasok sa aking malaking pera, o di suspicious na kaagad yun. Until, ma-prove ko na hindi, regalo to sa akin ng tatay ko. Diba? Kasi kung wala yun, edi sana pa-filean ako ng kaso ng AMLA. May final bang kaso si AMLA? Diba kasi kung meron suspicious, kailangan mong i-monitor and i-flag. Pagkatapos mo i-flag, kailangan mo investigate. So you won't stop there kung may nakita ka. So bakit, wala naman ako narinig na sinabi ni AMLA na may nakita silang after the suspicion. May narinig ka ba, MJ or Edmar? Kasi ako wala ko narinig na finailan nila ng kaso or talagang sinundan nila yung trail. Opo. Tsaka, ibig sabihin, nasa yung tanong nila, di ba? Tsaka yung ano ma'am, yung time frame kasi mula 2005 hanggang 2026, 20 years ang kanila pong inada para maging billion, ma'am. O, isa pa yun, di ba? Eh kung tutuusin mo, kung yung 2022 to 2026, nasa 63.8 million lang yun na transactions. Actually, pag tinitingnan ko nga, in 21 years, yung ano yun, 300, ilang transactions, 371 large transactions, at saka 30 suspicious. Isipin mo, for 21 years, 30 suspicious. Di ba kung i-divide mo yun, parang 1 per year or 1.5, di ba? So, pero kung titingnan mo, ilan ba yung naging suspicious noong 2022 to 2026? Ilan yung large transactions from 2022 to 2026? Because that is the only period in question. So kung 63.8 million yan from 2022 to 2026, then hindi malaki ba yun? Parang di kami, ako as congresswoman, kung tumatanggap ako ng MOOE ko buwan-buwan, di ganyan din ang transactions ko sa CTR. Opo. So, diba? so lumalabas ma'am, kung atin pong isa-summarize yung pagdinig kanina, especially yung part ng Anti-Money Laundering Council, yung AMLAC, hindi po yun corruption case, kundi narrative construction. Hindi po ito ebidensya, kundi presentation strategy or perception building o perception management. Hindi po ito paghahanap ng accountability laban sa Vice President. Let us not deceive the public. Let us tell the public kung ano talaga yung nire-report natin. Diba kasi kung may matibay naman tayong ebidensya, then hindi natin kailangan i-deceive yung public. Sa akin naman, diba, di ipakita nyo kung ano talaga yun, hindi yung gagawin nyo exaggerated na from 2005 to, diba? Parang if you're doing that, parang you want to stretch it, parang lang siguro, parang gusto nyo, ang tawag dito, yung i-build yung mindset ng tao. Eh, ang sa akin naman, huwag natin gawing mangmang ang mga Pilipino. Turuan natin sila ng tama. Diba? Kasi we owe it to them. We owe it to them to educate them. Ako yun ang laging paniniwala ko eh. Diba? Halos makatulog na nga ako doon sa hearing. Kala ko naman may magaganap o may sasabihin na sasabihin mong sensitibo o delikado. Wala eh. Kasi ang una dyan, alam mo, tama yung binanggit ni Congressman Marcoleta at sinundan to ni Congressman Pidge Garbin. Di ba ang sabi nila,
teka lang, kala ko ba meron na tayong form and substance? Bakit ngayon, parang nagtatanong tayo at parang fishing expedition? Para mapaliwanag to at maintindihan ng ating mga kababayan, kasi di ba nagsabi ka na merong problema sa salin? Sana, kasi ang hirap nung sabihin mong unexplained wealth, isang napakalaking usapin na hindi mo may paliwanag ang iyong yaman. Sana sa umpisa pa lang sinabi nila, meron kang bahay, o meron kang kotse, o meron kang ganitong bank account na hindi mo dineklara. Ang kaso wala eh. Ang ginawa nila, nagpresenta sila. O anong unang mali? Ang unang mali, ang violation ni VP Inday Sara ay nung siya ay Vice President. So ang ibig sabihin, from 2022 hanggang sa ngayon, dapat ipinakita nila na meron siyang mga ginawang mali, illegal, o mga pondo na hindi may paliwanag. Ginawa ninyo 2005. Pagkatapos, ang pangalawang nakita kong mali doon, transactions. Yung pasok at labas ng pera. Aba, umabot nga ng 6 na bilyon. Pero ano yung ginawa ni Congressman Lasal kanina, si Bert? Kasama yan ni B.H. Herrera sa Bagong Henerasyon Party List. No? Ang tanong niya, sabi niya, si Bong Suntay pala ang nagtanong nito. Sabi niya, teka lang, magmula nung 2022, kung kailan siya naging Vice President, ilan yung pumasok at lumabas na pera? O di sinabi, sinuma total, 2022, 40 million, 2023, 13 million, 2024, about 3.7 million, tapos 1 million 2025. Pag sinuma total mo yun, more or less 60 million pesos ang lumabas at pumasok. Ang ibig sabihin na lumabas at pumasok, kung ikaw kunyari, swelduhang tao ka, kumikita ka ng 30,000 a month, ang gastos mo naman ay umaabot ng 25,000, biruin mo ang nire-report ng ANLA, 30 plus 25, 55,000 pesos. Ang naiwan mo lang naman sa bangkong totoo, 5,000 pesos. Okay. So, ang 60 million, hindi yun ang naiwan sa bank account ni VP Inday. In fact, hindi naman niya sinabi, hindi niya mapaliwanag. Sabi niya, ilan ba yung naiwan? Sabi niya, hindi ko alam. Basta ito po yung pumasok at lumabas. Yung kanina pinapaliwanag ni Kong BH, napakinggan ko siya. Kasi alam mo, sa AMLA, pag 500,000 and above, nire-report ka agad. Normal yun. Kahit sino sa atin, 500,000 and above, reported ka agad yan sa AMLA. Yung sinasabi nila na suspicious transaction, unang-una, ang mga politiko, o kahit ako, hindi na ako sa gobyerno, parati kami may reporting. Kasi formerly with government, so merong mga reporting na mahigpit ang aming sinasabi nating standard o yung batayan para dito sa AMLA. So hindi ibig sabihin may pumasok na pera, illegal ka agad. Diba? Katulad, narinig ko yung binanggit ni Kong BH, paano kung may nag-ibenta o binigyan ka ng pera ng tatay mo o kung sino man, o may nabenta lupa, naghati-hati kayo, o may isa kang negosyo na meron kang dividendo. So, yun yung mga nangyari kanina. Pero ang mabigat dito, again, babalikan ko, 60 million pesos lang ang in and out na from 2022 hanggang sa ngayon, na kung saan siya ay Vice President. Yung maletan, di ba, sinabi ng mga Marines, isang maleta nga na malaking-malaki, yung extra large nila, 70 million pesos. Isang maleta lang yun. Ito, buong pag-upo niya, magmula 2022, ang parang pinapalabas nila na may kamalian. So, wala akong nakitang, hindi ko nakitaan ng kung ano man yun na sinasabi 6 na bilyon, in-out nga ang sinabi. Hindi naman sinabing nasa bank account na yun eh. At hindi lang in, may out pa. Kung ano yung in at ano yung out, binilang mo. At yun ang tinutal mo, na sinabi mo, ito ang pera na pumasok at lumabas sa kanyang account. Ang mabigat pa dyan, yung AMLA talaga, wala siyang karapatan na magbigay ng mga ganun o pag-usapan ng Justice Committee. Dahil yan malinaw, korte ang pwedeng magbukas ng mga bank accounts. Sinasabi na, no, we're already in the process of impeachment. Ang hirap naman ng ganun. So lahat pala ng pwede mong filean immediately, even during hearing or presentation na tinitingnan mo yung substance, papatawag mo na yung AMLA, papakuha mo na yung bank account. Yan yung kaso sa Supreme Court sa ngayon na pinag-uusapan. Pero dapat naging responsable ang komite tungkol dito at maging lalo tigit ang AMLA na talagang alam naman niya may jurisprudence na dyan. May mga desisyon na ang Korte Suprema tungkol dito. Hindi dapat nila pinayagan yung ganyang pagsira, lalo tigit ng isang tao na hinalal ng bayan, Vice President natin, may boto yan. Ang standard ng impeachment, hindi lang basta-basta, napakataas niyan. Diba? Napakabigat nung ginawa ng Kongreso doon sa proseso, sa due process. Pero kung may laman ba, nakakagimbal ba, o ito ba'y makaka-impluwensya? Ako, sa akin, sa palagay ko, hindi. Ay halos, hindi ko nga mapanood na. Naintindihan ko pa yung pinag-uusapan nila, pero
Talagang parang nakita ko witch hunt. Hindi lang fishing expedition, kundi witch hunt ang nangyari sa Committee on Justice hearing. At maaari kong na itong kanilang ginawa kasi nabanggit mo nga may paglabag. Ito rin yung naging pananaw ni Attorney Harry Roque. Basahin ko lang yung recent post niya. Sabi nga niya dito, it is therefore my view. Ay, di pala ito. The Bill of Rights guarantees the right of individuals to privacy and security in relation to their bank accounts under the Secrecy of Bank Deposits Law and Anti-Money Laundering Act or AMLA. Judicial authorization is required before bank inquiries or examinations may validly be undertaken by the Anti-Money Laundering Council. It is therefore my view that the reported disclosure and public dissemination of alleged bank records involving Vice President Sara Duterte, Attorney Manasseh Carpio, if indeed obtained and released without proper legal process, would raise serious constitutional and statutory issues. Such information is proven to have been unlawfully acquired, may be considered inadmissible under the exclusionary rule or the fruit of the poisonous tree doctrine. Kong Mike. Tama. At kung himayin mo yung binanggit ni Attorney Harry Roque, una sabi niya yung sa konstitusyon, yung due process. At syempre, yung karapatan ng tao, yung kanyang karapatan sa privacy niya, sa secrecy niya, particular itong bank account. At yung sinasabi naman niyang batas, dalawa. Yung una, yung Bank Secrecy Act, na kailangan talaga maprotektahan ka, no? Maging pribado yung mga ganitong bagay. Dahil ito yung karapatan mo, kahit ikaw ay opisyal ng gobyerno, at lalo tigit, syempre sa mga pribado, binabantayan natin yan. Pangalawa, yung sinasabi niya, yung AMLA. Yun yung sinasabi na hindi basta-basta yan. Meron nga tayong AMLA, pinoprotektahan natin yung mga pondo, pero hindi naman to pwedeng gamitin na isang instrumento o i-weaponize ang ganitong proseso katulad ng impeachment hearing para sirain ang isang tao, yung kanyang karapatan bilang isang mamamayang Pilipino, karapatan niya na magkaroon siya ng pribadong pamumuhay o yung mga pribadong dapat niyang protektahan katulad ng kanyang asset, yung kanyang bangko. Ito'y talagang dapat tinitingnan to ng Committee on Justice. Pero kung mapapansin mo, hindi ang pananaw nila hindi. Ito ay karapatan namin dahil impeachment na to. Magmula nang nagsimula at ito'y magmula nang nagsimula ang hearing na to, nag-determine na kami ng form and substance. Therefore, ito na ang proseso ng impeachment, which I don't think is the case kasi napakasensitibong bagay niyan. Again, ang isang impeachment process, hindi yan basta-basta isang proseso lang na pwedeng mag-file ka o mag-imbestiga ka katulad ng ibang kupine. Nagtatanggal ka ng isang tao na may mandato. Nagtatanggal ka ng isang tao na may boto. Nagtatanggal ka ng pinakamataas, pangalawa sa pinakamataas na posisyon sa ating republika. At dapat mismo ang Kongreso naging maingat dito. So, maaring, kasi nga, sabi ng mga nag-question sa Korte Suprema, questionable na nga yung unang mga pagdinig, yung pagsusubpina. Eto, madadagdagan pa yung question mark ngayon at baka mas lalong maunsyami ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Tama yan. Kasi di ba ang sinasabi naman ng ating mga Korte Suprema, ayaw namin makialam sa inyo. Pinapabayaan namin yung proseso. Pero yung mga batayang karapatan na ibinibigay ng ating saligang batas, lalo tigit yung hustisya, yung proseso, due process na tinatawag, na maging impartial tayo, maging tama, at yung proseso ay itama natin, huwag nating i-railroad yan, huwag nating gawing witch hunt yan, gamitin naman natin, no? I-practice naman natin. So tingin ko talaga, malaking bagay ang magiging epekto nito sa kaso sa Korte Suprema. Maring idagdag nila to, o marahil, napapanood na nila yung nangyari, at batay pa lang dun sa na-i-file, ay gumawa na sila ng desisyon. Pero very critical talaga yan, kasi makikita mo naman parang, ano ba to, nag-file kayo, ito na yung final yun, nagbumoto na nga kayo, may sabi nyo, may ebidensya, may karampatang batayan para ipagpatuloy ang impeachment, nag-form and substance na kayo, wag naman ninyong parang gawing fishing expedition na nagdadagdag kayo along the way. Again, kung papansinin mo, paano ko ba ipapaliwanag? Kunyari, sinabi ko na meron akong, may nakita, o sinabi, itong bahay na to ay hindi kay Mike Defensor, pero naitago niya sa isang korporasyon. At doon sa korporasyon na yun, nandun yung kanyang pangalan o pangalan ng kanyang pamilya. Maaari pa ako doon kasi meron namang ultimate facts na sinabi, yung bahay na yan, tinitiran niya, kanya talaga yan, pero hindi niya idineklara sa salin. Pero ito walang kakoneksyon Parang unexplained wealth. Tapos, lahat na lang ng pwedeng makitang unexplained wealth, tingnan natin yung bank accounts, tingnan natin yung salin, tingnan natin yung lahat ng mga perang pumasok at lumabas. Ang nangyari nga, naghahanap pa sila. Kung sinabi niyo na palang may kaso, di yun na yun. Ano ba yung final nilang kaso actually? Di ba? May pumasok bang pera dito na hindi tama? Hindi naman nila na-approve yun. Kahit dun sa kanina wala naman sila naging batayan kanina. Yung sinasabi, hindi kasi si Sammy Uy ay isang drug lord. Paano kunyari sinabi ko, may pera si MJ galing kay Admar na drug lord? Kawawa naman si Admar.
yung pala may negosyo kayong dalawa tapos talagang may batayan yung pagbibigay mo ng pera. O hindi natin alam. Pero ang sinasabi kasi unexplained wealth. No? Isang meron daw siyang wala sa salin na talagang pera niya. Eh kung titingnan mo nga, noong 2022 again, hanggang 2026, 60 million in-out pa yun. So ito yung mga bagay na talagang makikita mo, inaabuso yung proseso ng impeachment proceedings. Nag-aakusa po kay Vice President Sara Duterte. Ano po sa paningin ninyo, Attorney? Alam mo, reckless itong house na ito eh. Ang ginagawa nila ay lantarang paglabag sa mga batas. As I've said earlier, they have practically violated all the laws eh. Hindi lang ang ating constitution. So, this is brazen disregard of the due process clause and also of the privacy of persons appearing before the committee. Ang ginagawa nila dyan, hindi na trabaho ng isang House Committee on Justice, but parang regular inquiry na in aid of legislation. Iba po yung function ng isang committee ng Congress conducting an inquiry in aid of legislation at even yung committee na sa question hour dito sa mandato ng House Committee on Justice. Very limited ang mandato ng House Committee on Justice, ADMAR, kasi ang sabi ko nga, they are only empowered to determine whether there is probable cause or not. Yun lang. Hindi sila pwede mag-conduct ng isang mini trial or a trial type proceeding. But what is happening is there is a trial type proceeding ongoing sa House Committee on Justice. And I'm very dismayed, discouraged with the House Committee on Justice because yung mga abogado dyan, yung iba ay nag-warn na sa committee chairperson na they are proceeding illegally pero hindi pa rin siya nakikinig at tuloy-tuloy pa rin siya. So if the Supreme Court, if ever, in the interest of higher interest of justice will issue a TRO, kasalanan na ito ng House Committee on Justice. Kasi pinatunayan lang nila sa buong Pilipinas at sa mga Pilipino na hindi sila sumusunod sa ating Constitution at sa mga batas. They are the first lawbreakers when they are supposed to be the first to follow the law that they are passing. Remember, the Bank Secrecy Law, the Anti-Money Laundering Law of 2021, at ang ibang mga batas na pinasa nila galing dyan sa Kongreso. But they are the first lawbreakers. So nakakadismaya talaga ang ginagawa ng House Committee on Justice chaired by Congresswoman Jerbil Luistro. Opo, huli na lang po mula sa akin na attorney, masusurpresa pa ba tayo if muli may dudulog na naman sa Korte Suprema para questionin itong panibagong ginawa nila dyan po sa Kamara? Well, I will not be surprised kung magpapile ng bagong petisyon ng ating Vice Presidente questioning the further desecration of the laws and the Constitution by the House Committee on Justice because continuing ang kanilang grave abuse of discretion dito eh. And under the Constitution Article 8, Section 1 and Section 5, the Supreme Court is the best forum and the highest court that could determine whether or not there is grave abuse of discretion and a violation of the Constitution and the laws dito. In fact, may mga pending na sa Korte Suprema na petisyon. Pero because of the ongoing violations committed by the House, pwede pa rin maghain ng panibagong complaint sa Korte Suprema or in the proper courts. Opo, maraming salamat po, Attorney Manny Luna, dati pong PACC Commissioner. Sa inyong panahon, mabuhay po kayo, sir. File a new petition anymore, no? Kasi may pending na tayong petition. But if you're asking us if what we've seen so far from the committee hearings actually support what we had stated in that petition, I think we're not naive, di ba? We have observed what's been happening sa committee hearings, pati yung pagpapalabas ng iba't ibang subpina para kumuha ng mga sinasabi nilang ebidensya, kahit ang mga ito ay hindi naman bahagi ng dalawang impeachment complaints na sinasabi nila ay under preliminary investigation, di ba? In fact, it's probably important to tell you now that maging yung supplemental affidavit ni Mr. Madriaga, yung AMLAC report, yung affidavit ni former Senator Trillanes, and all those other evidence that they were able to obtain na after final yung impeachment complaint, wala kaming kopya niyan bago yan ibinahagi sa komite. Kasi nga, hindi siya kasama ng impeachment complaint. Pati yung notice or yung desisyon ng COA on the appeal of the Vice President at ng ibang respondents doon sa confidential funds. Bigla na lamang doon sa komite, sinabi na denied na, no? Which, that's fine.
kung sinabi nila sa unang hearing, April 14, am I right? April 14, na wala na deny na yung appeal ng Vice President. And I think you've seen some of the personalities na they were claiming, final na ba yan, final na ba yan? Of course, hindi final. I think alam naman yan ng komite na hindi yan final. Alam din yan ng COA na hindi pa yan final. In fact, I can recall na sinabi ni Attorney Camora na meron pang remedyo. There's still a legal step that can be done by the respondents in that appeal to elevate it to the Supreme Court or to question the decision of the COA. So, hindi pinal. Kung ipipilit na pinal na yung COA decision na yan o yan ay maaari nang maging batayan para doon sa sinasabi nilang pagbabalik, restitution, etc., etc., mali yan. Mali. I mean, I invite you all have access to the internet. You will find na hindi yan pinal. At kung sino man magsasabi na pinal yan, ay hindi nagsasabi ng tama. Ang panawagan namin is, intayin nila kami. Intayin nila na kami naman ang magpresenta ng aming ebidensya para pabulaanan lahat ng mga lumalabas ngayon laban sa ating Vice Presidente. Well, the defense team is not here to lose, hindi ba? So, binuo kami, we only have one target. It's not just to win, but actually to show the general public and the people of the Philippines na walang katiwalian, na walang katotohanan sa mga ikangay katiwalian na binabato sa ating Vice Presidente. And when we talk about vindication, last year, diba, tinatanong kami, do you feel vindicated with the Supreme Court decision? Kami mismo nag-admit na hindi kasi wala pa tayo sa merits. So maybe only that time will the Vice President feel vindicated, no? And that's what we're here for. We're here to protect the rights of our client, and we're here to show the evidence, to present the evidence, to test the evidence of the prosecution, and to show the Filipino people na hindi korap ang ating Vice Presidente at walang katiwaliang ginawa ang ating Vice Presidente sa kanyang termino. If it does go to trial, let's wait for the trial. Hintayin na lang kami mag-cross-examine so we can unmask, all these witnesses against the Vice President and show you kung ano ba talaga ang nangyari dito sa mga aligasyon na ito.